Bistado ang China, sandatang made in China, sablay sa giyera ng India at Pakistan. Pakistan's military today is overwhelmingly Chinese. Jets, missiles, radar and air defense systems. Over 80% of its arsenal has been supplied by Beijing. Noong nagsimula ang gulo sa pagitan ng India at Pakistan, ay maraming nagulat nang umatake ang India sa isang base ng Pakistan kahit may mga armas itong galing China. Sa halip na makatulong, ay pumalpak ang mga sandatang inaasahan nila. Dito na nagsimulang lumabas ang mga kahinaan ng military equipment ng China. Kahit moderno sa itsura, ay marami palang problema. Pero ang tanong, gaano nga ba talaga kalakas ang China? Alamin natin ang buong katotohanan. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Noong sumiklab ang labanan sa pagitan ng India at Pakistan, ay isa sa mga pinakanakakagulat ay nang umatake ang India sa isang military base ng Pakistan sa lugar na tinatawag na Nyan. Gumamit ang India ng kanilang mga fighter jet para sirain ang lugar. Sa loob ng bus ay nagulat ang mga general ng Pakistan. Hindi nila inasahan na matutuloy ang pag-atake dahil akala nila ay kaya silang protektahan ng mga sandatang ibinigay ng China. Pero sa halip na gumana ay hindi naging epektibo ang mga ito. Sa totoo lang ay halos 70% ng gamit ng militar ng Pakistan ay galing na sa China. Kaya habang tumatagal ang gulo ay unti-unting nahahalata ang mga kahinaan ng mga armas na ito. Sa isang ulat ay sinabi na nagawa ng India na pabagsakin ang isang F-16 fighter jet na hawak ng Pakistan at dalawa pang JF-17 jets na parehong gawa rin ng China. Samantala, bigla silang naglabas ng mga balita na nagsasabing pinabagsak daw ng Pakistan ang mga fighter jets ng India gamit ang Chinese-made missiles. At para patunayan ang kanilang sinasabi, ay may ipinakita pa silang larawan na kunwari raw ay kuha sa lugar ng pagbagsak. Pero nang suriin ito ng maigi ay maraming napansin na kakaiba. Ang mga detalye sa larawan ay inuulit-ulit lang at ang ilaw sa larawan ay hindi pantay-pantay. Na mga palatandaan na ito ay ginawa lang gamit ang computer. Subalit, ang mas nakapagtataka ay hindi ang Pakistan ang gumawa ng peking larawan na ito. Ayon sa mga pagsusuri, ang China mismo ang may kinalaman sa pagpapakalat nito. Ang tanong ngayon ay bakit nila kailangang gumawa ng ganitong hakbang? Ayon sa mga eksperto, posibleng gusto lang nilang palabasin na epektibo ang kanilang mga armas para mas marami pa ang bumili. Sabi nga, pagkatapos lumabas ang peking balita, ay biglang tumaas ng halos 17% ang halaga ng negosyo ng isang kumpanya na gumagawa ng missile sa China. Pero hindi lang ang mga hindi kilalang tao sa internet ang nagpakalat ng ganitong kwento. Maging ang mga kilalang news outlets ng China ay nakiayon din sa istorya. Naglabas rin sila ng panibagong ulat na may isa pa raw fighter jet ng India na pinabagsak gamit ang armas ng China. Pero hindi nagtagal ay itinanggi naman ito ng mga opisyal ng India. Wala raw katotohanan ng balita at walang sapat na ebidensya para patunayan ang sinasabi ng China. Ngunit kung titingnan ang mga ipinagmamalaking gamit ng China, gaya ng J-20 fighter jet, ay makikita mo na sa papel ay maganda ang mga datos. Isa raw itong 5th generation stealth jet na kayang lumipad ng hanggang 2,000 kilometers at hindi madaling makita sa radar. Ayon sa kanila, ito ay katapat ng F-22 ng Amerika. Pero sa totoong buhay ay hindi pa ito napatunayang epektibo sa totoong labanan. Gayun din naman ay mayroon din silang missiles na tinatawag na PL-15 na sinasabing kayang tumama mula 200 hanggang 300 kilometers. Sa unang tingin ay mukhang delikado ito para sa mga kalabang eroplano. Mayroon din silang PL-10 para sa malapitang labanan na katulad daw ng gamit ng Amerika. At sa mga atake naman sa dagat ay may armas silang YJ-12 na umaabot ng 400 kilometers. Maliban dito, meron din silang KD-88 missile para sa mga base na malalayo. Ang mga jets naman gaya ng J-16 ay kayang lumipad ng hanggang 1,500 kilometers at may kakayahang magdala ng mabibigat na bomba. May radar at electronic systems pa ito para makatulong sa mga misyon sa Taiwan at Spratly Islands. Pero sa kabila ng lahat ng ito ay nananatiling tanong ng marami ay magagamit ba talaga nila ito sa totoong labanan? Hindi lang sapat na marami kang armas, dapat ay may kakayahan ka ring gamitin ito ng tama. At dito nahahayag ang problema. Maraming piloto sa China ang kulang sa karanasan. Marami sa mga gamit nila ay hindi pa tested. At ang pinakamatindi, ang buong operasyon ng militar ay nakadepende sa utos ng pamahalaan at hindi sa pangangailangan sa aktwal na labanan. Dagdag pa rito, laganap rin ng katiwalian sa loob ng militar. May mga sundalong mas inuuna ang politika kaysa sa serbisyo.
may mga pagkakataon rin na inuuna pa ang pagsunod sa ideology kaysa sa pagsasanay. Dahil dito, hindi sila ganap na handa sa isang seryosong digmaan. Sa katunayan, kapag narinig natin ang salitang militar ng China, ay madalas nating naiisip ang mga makabagong eroplano, dambuhalang barko at modernong tangke. Para bang sobrang lakas na nila at handa na sa anumang labanan. Kaugnay nito, ang J-20 fighter jet ang isa sa mga ipinagmamalaki ng China. Ayon sa kanila, ito raw ay isang stealth fighter na hindi madaling makita sa radar. Pero may malaking problema sa makina nito. Ang mga ginagamit nilang engine ngayon, ang WS-10C at ang paparating na WS-15 ay madalas raw magkaaberya. Hindi rin ito kayang lumipad sa bilis na tinatawag na super cruise. Ibig sabihin, hindi nito kayang lumipad ng mabilis nang hindi gumagamit ng dagdag na gasolina. Sa ngayon ay nasa 200 J-20 lang ang ginagamit at ni minsan ay hindi pa ito nasali sa totoong labanan. Parang prototype pa lang ito at parang test model na hindi pa subok. Gayun din naman ang isa pang eroplanong ginagamit nila ay ang J-16. Pero hindi ito stealth jet kaya madali itong makita at targetin. Kung ikukumpara sa mga eroplano ng ibang bansa, lalo na ng Amerika, ay parang laruan lang ito. Kahit na may mga modernong missile ang China tulad ng PL-15, ay hindi pa nasusubok kung kaya nitong gumana ng maayos kapag may panggulong signal gaya ng ginagawa ng Amerika. At kung usapang piloto ang pag-uusapan, ay kulang sa practice at karanasan ang karamihan sa kanila. Kaunti lang ang oras nila sa paglipad at wala silang totoong karanasan sa gera sa himpapawid. Samantalang ang mga piloto ng Amerika ay sanay na sa totoong labanan. Lumipad na sila sa iba't ibang lugar mula Middle East hanggang Asia. Kaya kung magkaharap ang mga piloto ng China at Amerika, malamang ay matatalo agad ang China. Karagdagan pa dito, ang China rin ay kilalang mabilis gumawa ng mga barko. Parang instant noodles kung gaano kabilis nilang buuin ang mga ito. Meron din silang aircraft carriers tulad ng Type 001 Liaoning na may bigat na around 60,000 tons at Type 002 Shandong na kayang magdala ng 24 hanggang 32 fighter jets na tinatawag na J-15 Flying Shark. Ang bawat isa sa mga jet na ito ay kayang lumipad ng hanggang 1,200 kilometers. Bukod pa rito ay may bago pa silang ginagawa at ito ang Type 003 Fujian Carrier. Mas malaki ito at nasa 80,000 tons ang bigat. Gagamit na ito ng electromagnetic catapults na mas modern kaysa sa dating system. Kaya rin nitong magdala ng around 40 na eroplano, kabilang na ang bagong stealth fighter na J-35 at ang KJ-600 na may kakayahang makita ang mga kalaban sa malayo. Sa itsura ay parang kopya ito ng mga carrier ng Amerika. Pero ang tanong, kaya ba nitong gawin ng trabaho gaya ng tunay na aircraft carrier? Pagdating naman sa mga warship ay malakas ang China sa destroyers. Isa sa pinakamalakas nila ay ang Type 055 Renhai class destroyer. Meron itong 112 vertical launch cells na kayang magpalipad ng missiles para sa himpapawid, barko at lupa. Ang mga missiles tulad ng HHQ-9B, YJ-18A at CJ-10 ay kayang umabot ng hanggang 1,500 kilometers. May mga advanced radar din ito at kakayahang gumamit ng electronic warfare na halos kasing galing ng gamit ng Amerika. Pero kahit marami silang makabagong barko, ay may problema pa rin. Ang mga aircraft carriers nila ay gumagamit pa ng luma at mahina na ski jump system para sa pag-launch ng eroplano. Dahil dito, limitado ang kayang buhatin ng mga eroplano. Halimbawa, ang J-15 na lumilipad mula sa carrier ay kaya lang magdala ng 6.5 tons ng armas at gasolina. At kung ikukumpara, ang FA-18 Hornet ng Amerika ay kayang magdala ng 8 tons. Ibig sabihin, mas kaunti ang dala ng China, mas kaunting armas at mas kaunting gasolina. Hindi magandang kombinasyon kung gusto mong manalo sa laban sa himpapawid. Gayun din naman kahit na may bagong carrier na Fujian na gumagamit na ng electromagnetic catapults, ay limitado pa rin ito. Kayang magdala ng around 40 na eroplano. Pero kalahati lang ito ng dalang eroplano ng isang full-size carrier ng Amerika. At kahit maganda sa papel, ay hindi pa rin sapat kung walang karanasan ang mga piloto nila sa paglipad, paglanding at emergency refueling. Kapag kailangan mong mag-refuel agad sa ere, ay mas madali kang maging target ng kalaban. Lalo na kung sabay-sabay pa kayong nangangailangan ng gasolina. Bukod doon, hindi pa nasusubok ang China sa tunay na labanan sa dagat. Ang mga barko nila ay puro bago at moderno. Pero ang mga navy ng ibang bansa ay may karanasan na. Ang Amerika, halimbawa, ay sanay na sa totoong naval war. Sa bahagi naman ng Air Force na nakakabit sa Navy ay hindi pa rin ito masasabing malakas. Mas mahina pa nga
dahil ang J-15 ay limitado sa ski jump system. Ang J-35 at KJ-600 ay hindi pa rin operational dahil maliit ang air wing ng China ay konti lang din ang kaya nilang mission. At dahil baguhan rin ng crew nila sa flight deck ay mataas ang posibilidad ng aksidente dahil pwedeng magdulot ng sunog at masira ang buong barko. Dagdag pa rito, sabi nila ay modernized na raw ang kanilang army. Isa sa mga gamit nila ay ang Z-20 helicopter na halos kamukha ng sikat na Black Hawk. Mayroon din silang anti-tank missile na HJ-12 na kayang umabot ng 4 na kilometro. Meron itong top attack capability at kaya nitong sirain ang mga armored vehicle tulad ng Bradley at Stryker ng Amerika. Mayroon din silang Type 99A main battle tank na may 125mm na kanyon at may active protection system. Samantala, isa sa mga napakalaking issue sa militar ng China ay ang mismong gamit ng bawat sundalo nila. Kapag tinotal mo ang halaga ng kanilang gear, ay umaabot lang ito sa pagitan ng 1,500 hanggang 2,000 US dollars. Sa halagang yan, ang makukuha lang ay isang basic na rifle, simpleng armor, at kung minsan ay mura at di gaanong maasahang optics. Sa kabilang panig naman, kapag tiningnan mo ang kagamitan ng isang sundalo mula sa Estados Unidos, ay sobrang layo ang agwat. Ang bawat isa ay may gamit na nagkakahalaga ng 17,000 hanggang 20,000 US dollars. Kasama na rito ang pinakamatibay na klase ng armor, night vision goggles, maayos na radio para sa communication, at marami pang ibang high quality equipments. Ang epekto ng ganitong kalamangan ay kitang-kita sa actual operation. Kapag gabi, halos hindi matalo ang mga tropa ng US. Nakakagalaw sila ng tahimik, mabilis at sabay-sabay. Mas handa sila sa mga biglaang sagupaan. Habang ang mga sundalo ng China ay kadalasang walang sapat na proteksyon, mababa ang kalidad ng armor nila, kaya mas malaki ang chance nilang masugatan o mamatay sa gitna ng labanan. Pero ang pinakamalalang problema ay hindi lang sa gamit. Nasa mismong training ng mga sundalo ng China ang tunay na kahinaan. Imbes na puro military training ang inuuna, ay malaking bahagi ng oras nila ay nauubos sa tinatawag na political indoctrination. Tinatayang nasa pagitan ng 20 hanggang 30% ng oras nila bawat linggo ang ginugugol sa pag-aaral at pagme-memorize ng mga slogan ng Communist Party. Sa halip na turuan silang maghanda para sa aktwal na labanan, ay inuuna pa ang pagiging tapat sa partido. Kaya sa oras ng totoong giyera ay marami sa kanila ang hindi alam kung paano mag-react. Hindi nila alam ang dapat gawin kapag magulo na ang sitwasyon. Kulang sa kakayahan para magdesisyon ng sarili. Hindi nila alam ang basic na small unit tactics o kung paano gumamit ng combined forces sa isang misyon. Lahat ng utos ay galing sa taas at walang inisyatiba mula sa baba. Sa ganitong sistema, ang kalayaan ng isang sundalo na magdesisyon para sa kapakanan ng grupo ay halos wala. Bawat kilos ay kailangang may go signal muna. At kapag may emergency ay hindi sila makakilos agad. Kailangan munang humingi ng pahintulot. Sa isang labanan kung saan ang sitwasyon ay pwedeng magbago kada segundo, ay napakalaking problema ito. Sa kabilang banda, pagdating naman sa ere, sobrang layo rin ng agwat. Kada taon ang mga piloto ng US ay nakakakuha ng average na 200 hanggang 300 na oras ng aktwal na paglipad. Sumasabak sila sa realistic training gaya ng air combat, strike missions at navy operations. Pero sa China ay nasa 100 hours lang kada taon at kadalasan ay sa lumang klase ng simulator lang ginagawa. Ibig sabihin, ang mga piloto ng China ay hindi sanay sa totoong giyera. Kulang sila sa exposure sa komplikado at sabayang operasyon. Habang ang US Air Force ay may malawak na karanasan, kumpletong kagamitan, malinaw na doctrine at ilang henerasyon ng combat-tested na training. Kaya ang mga piloto ng US ay bihasa sa improvisation, kaya nilang mag-adjust agad sa kahit anong sitwasyon. Pero ang Chinese pilots ay parang sundalong pang-practice lang, magaling sa drills pero hindi pa nasusubok sa tunay na gulo. Ngunit kung iisa-isahin natin ang pinakaugat ng lahat ng ito ang dapat tandaan. Ang People's Liberation Army o PLA ay hindi lang basta regular na militar. Isa itong branch ng Communist Party ng China. Ibig sabihin, ang loyalty nila ay hindi sa bansang China mismo, kundi sa partido. Sa US, ang military ay sumusunod sa saligang batas at pinamumunuan ng mga sibilyan. May malinaw na linya sa pagitan ng politika at militar. Pero sa China ay baliktad. Ang PLA ay direktang hawak ng Central Military Commission na pinamumunuan ni Xi Jinping. At sa bawat level ng command ay may nakatalaga pang political officer na tinatawag nilang party cadre. Ang ganitong setup ay lumikha ng masalimuot na chain of command.
Hindi malinaw kung sino ang dapat sundin sa gitna ng gulo, ang military commander ba o ang political officer. At madalas, ang pinipiling promotion ay hindi batay sa galing, kundi sa pagiging tapat sa partido. Ang resulta, maraming mga hindi karapat-dapat na opisyal ang napupunta sa mataas na pwesto. Laganap din ang korupsyon. Hindi na ito sikreto dahil marami sa kanila ang nabibigyan ng posisyon kapalit ng pera o pabor. At dahil parehong may kapangyarihan ang political at military command, kadalasan ay nagkakaroon ng banggaan sa desisyon. Kaya sa panahon ng krisis, imbes na agad magdesisyon ng commander, ay kailangan pang dumaan sa matagal na proseso ng pagkuha ng approval mula sa partido. Habang ang mga opisyal ng US ay sanay gumawa ng mabilis na desisyon sa gitna ng kaguluhan. Lahat ng ito ay nagpapakita ng isang sistemang mas nakatuon sa loyalty kaysa sa kahandaan. Sa PLA, ang tanong ay hindi kung kaya mong manalo, kundi kung gaano ka katapat sa partido. Kaya ang mga opisyal nila ay hindi combat ready, kundi party ready. Kaugnay naman nito, isang malinaw na halimbawa ng kahinaan ng PLA ay ang digmaan nila laban sa Vietnam noong taong 1979. Pagkatapos ng Cultural Revolution ay sinugod ng China ang Vietnam bilang ganti raw sa pagpapatalsik ng Vietnamese forces sa Khmer Rouge mula sa Cambodia. Nagpadala ang China ng mahigit 600,000 na sundalo, kung saan 10 beses na mas marami kaysa sa puwersa ng Vietnam. Sa papel ay mukhang siguradong panalo na sila. Pero ang nangyari, sila ang natalo. Gumamit sila ng luma at hindi na epektibong taktika gaya ng human wave assault. Pero madali silang tinalo ng mga Vietnamese guerrilla na eksperto sa gubat at matitinding labanan. Ang kanilang Type 62 tanks ay na-stuck sa makakapal na kakahuyan. Nasira ang kanilang logistics at dahil walang karanasan at sariling diskarte ang mga opisyal ay naging magulo at walang direksyon ng operasyon. Pagkalipas ng isang buwan ay napilitan silang umatras. Kahit sinabi nilang sila raw ang panalo, iniwan nila ang halos 60,000 na patay nilang sundalo. Nasira rin ang reputasyon ng buong PLA. Mula noon ay nabisto ng buong mundo ang totoo na ang militar ng China ay kulang sa training, luma ang taktika at sinisira ng politika ang loob ng kanilang organisasyon. Mas maliit man ang Vietnam, pero dahil sa disiplina, tapang at talino ng kanilang mga sundalo ay nagtagumpay sila laban sa mas malaking puwersa. Subalit hindi ito natapos doon. Noong taong 1962 at sa muling pag-aaway noong 2020 sa border ng India, ay inuulit-ulit lang ang parehong problema. Mali-maling logistics, sablay na leadership at hindi maayos na coordination. Kahit mas marami silang sundalo, ay palagi silang talo sa aktwal na resulta. Dahil dito, noong 2015 ay sinubukan ng China na baguhin ang sistema. Nagtatag sila ng Theater Commands, isang uri ng Joint Command kung saan pinagsasama ang Air, Land, Sea at Missile Forces. Ang Western Theater Command ay para sa border laban sa India, habang ang Eastern Theater naman ay nakafocus sa Taiwan. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin lubusang gumagana ang sistema nila. Mahaba ang proseso ng adjustment dahil sa mahabang panahon ng pagkakawatak-watak ng mga sangay. Marami pa ring inggitan sa pagitan ng branches at ang kanilang mga joint exercises kadalasan ay scripted lang at hindi totoong simulation gaya ng ginagawa ng US. Habang ang militar ng Estados Unidos ay may higit 70 years na karanasan sa ganitong klaseng coordinated operation. Mula Korean War hanggang Iraq War, pinuna nila ang sistema ng joint operations. Kaya habang ginagaya pa lang ito ng China, ay sobrang layo pa rin nila sa kalidad ng execution ng US military. Gayun din naman, hindi pa natin nababanggit ang pinakaugat ng kahinaan ng kanilang buong sistema. Ito ang malalim at matagal ng korupsyon. At kung titingnan mula sa malayo, parang napakalakas ng military ng China. Makikita ang mga modern equipments, mga bagong jet fighter, malalaking barko, at mga sundalong laging nakaayos sa parada. Pero sa likod nito ay may isang malalim at matagal ng problema na patuloy na sumisira sa loob ng kanilang hukbong sandatahan. At ang problemang ito ay hindi basta-basta. Ito ay isang sistemang puno ng katiwalian na matagal nang umiiral at patuloy na lumalalim habang lumilipas ang mga taon. Ang mga generals sa loob ng PLA o People's Liberation Army ay hindi basta pinaghihinalaan lang ng korupsyon sapagkat marami na ang aktwal na nahuling kumukurakot ng bilyon-bilyong halaga ng pera mula sa mga pekeng kontrata. Sa madaling salita, may mga kasunduan na ginagawa lamang sa papel pero walang tunay na gamit. Bukod pa rito, uso rin sa kanila ang pagbebenta ng pwesto. Kung gusto mong ma-promote o mapunta sa magandang posisyon, ay kailangan mong magbayad.
Ganito kalala ang sistema. At noon ngang taong 2023, mismong si Xi Jinping ang nagtanggal ng maraming general mula sa Rocket Force, ang branch na humahawak sa mga misil, dahil sa mga kasong may kinalaman sa katiwalian. Dahil dito ay lubos na naapektuhan ang quality ng mga kagamitan ng kanilang militar. May mga misil na hindi maayos ang lipad, mga body armor na hindi sapat ang proteksyon, at mga kagamitan na tila minadali ang paggawa. Ang dahilan, mas inuuna ng mga opisyal ang kumita mula sa kickback kaysa siguraduhin na ligtas at maayos ang mga produkto. Minsan pa nga, ang pondo para sa training ng mga sundalo ay hindi nakakarating sa tunay na gamit dahil ninanakaw ito ng mga nasa itaas. Kaya habang namumuhay ng marangya ang mga general at matataas na opisyal, ang mga karaniwang sundalo naman ay nagtitiis sa luma at sirang gamit. May mga rifle na hindi na maayos ang tama, mga uniform na may butas, at mga combat boots na madaling mapunit. Dahil dito ay bumababa ang moral ng mga sundalo. Paano nga ba sila magtitiwala sa sistema kung kitang-kita nilang pinapabayaan sila habang ang mga boss nila ay nagpapakasasa sa kayamanan? Oo, totoo rin na hindi perpekto ang militar ng Amerika. Pero pagdating sa pagiging bukas sa pananagutan at sa maayos na pamamalakad, ay napakalaki ng lamang nito kumpara sa China. Sa China, halos normal na ang korupsyon at hindi ito lingid sa kaalaman ng kanilang leader. Kaya nga sunod-sunod ang ginagawang paglilinis ni Xi Jinping. Pero kahit tanggalin niya ang mga tiwaling opisyal, ay mahirap baguhin ang kultura ng sistemang matagal ng ganyan. Hanggat hindi natatanggal ang ugat ng problema, ay mananatiling mahina sa loob ang PLA. At baka ito pa mismo ang dahilan ng kanilang pagkatalo kung sakaling magkaroon ng totohanang digmaan. Dagdag pa rito, ang China ay may mga modern equipments. Meron silang J-20 stealth fighter at PL-15 missiles na binabantayan ng Amerika. Meron din silang mga barkong pandigma at aircraft carrier tulad ng Fujian na pwedeng gamitin para manindak sa karagatan. Meron silang Type 99A tanks at mga anti-tank missiles tulad ng HJ-12 na pwedeng maging banta. Karagdagan pa, mas marami rin silang sundalo at mas kontrolado nila ang rehiyon. Meron din silang mga military strategy na tinatawag na anti-access na layong pigilan ng kalaban na makapasok sa kanilang teritoryo.